Sinasabi kasi si Senador Kiko Pangilinan na binabakbakan ngayon ng marami. Kasi siya po ang, hindi lang siya mag-isa rito ha, siya ang pangunahing may akda nito pong naturang batas. Ay kinakailangan daw po mga kapatid na magsumite ng report periodically. 3 to 5 year National Juvenile Intervention Program. Kumusta na po ito? At muli, yung nga pong punto ng kung 10 anyos yan na gusto mo, bakit? Kung sakasakali, saan mo dadalhin yung bata? Saan? Kung 10 years old yung bata, saan mo dadalhin? Sa Bahay Pag-asa. Doon pa rin mo dadalhin, di ba? Doon mo pa rin dadalhin. Kung 12, doon mo pa rin dadalhin. Ay, ba't dumadami ito? Kasi nga din po, hindi mo alam kung ano nangyayari doon sa bata sa Bahay Pag-asa. At yung mga bata po na nasa labas, sinasabi pong recidivist, ba't paulit-ulit sila sa ginagawa nila? Anyari sa kanila pong rehabilitasyon sa Bahay Pag-asa. Ito pong batas ngayon na pinagtatalunan po ng marami. As a matter of fact, kami po itutulong, ito po inyong maunawaan at tayo po din hihingi sa inyo ng opinion. Ano ba sa inyong palagay? Dapat ba talagang ibaba na po itong age of criminal responsibility and accountability? Kumbaga po, yung usapin nga po na kapag po ang edad ay 15 pababa, yun, wala na pong pananagutang kriminal. Mamaya hihimayin natin yan, hindi yan mahirap maunawaan. Ang ating po na naman nga ngayon, hihimayin ko po ito, hihintayin ko na magising sila. Kasi malamang tulog pa itong mga taong ito. Para kahit paano po makapaglambing po tayo sa kanila. No? Na ngayon na naman, eto na naman sila, padalos-dalos at kung... Diba? At kung sakasakali, hindi maitatanggi na naman po na mayroon pong mga grandstanding naman po sa isyong ito. Hahaluan na naman po ito ng mga usaping politikal at mga pagpapabida. Yan po yan. So ngayon po, himayin natin to ng malaliman at ilalatag natin ang mga isyong ito para po ninyo maintindihan. Alright? Kasi nga po, sa ngayon, hindi lang po ang ating mga kabataan ang naharap po sa pagsubok, kundi mismong tayong nakatatanda. Obserbahan mo. Kumakaunti ba ang bilanggo sa mga city jail o maging sa bilibid? Hindi ba? Kasi anyway, pag natin po kasi ngayon kinausap ang mga advocates po ng child rights, talagang sinasabi nila ito pong problema na ito ay hindi lamang malulutas sa pamamagitan po ng banning ng isang video game. Hindi lang po ito malulutas sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng confinement sa isa pong children in conflict with the law. Hindi ito malulutas po sa pamamagitan lamang po ng sinasabi na rehabilitasyon o kaya po ay pagpapabigat sa kaparusahan para sa mga menor de edad. O kaya po ay sinasabi na pagban sa social media, hindi. Ito po dapat ay tanggapin natin sa isang holistic na solusyon na magmumula po, ang mahaba yan, magmumula sa pamilya, komunidad. Kapag gano'n ang pinag-uusapan natin, Diyos ko po, ang lawak nun, ang hirap nun. But definitely po, it will start sa ating pong lahat. So kung nakatatanda ka, maging example ka, hello. Bawal magnakaw sa pera ng bayan, period. Baka naman. Tanda-tanda mo na, naging senador ka na, naging congressman ka na, gobernadora ka na, executive secretary ka na, di ba? Wala kayong kabusugan, magnanakaw pa rin kayo. Yun lang. Yun. Yan ang talagang literal. Hindi sila nakailag sa maagang birahe. Bato-bato sa langit ang tamaan, ikaw na to. O kung sakali mang tinamaan ka. Di ba? Pero tama. Oo. Definitely. Oo. Secretary ka na, undersecretary ka na, district engineer ka na, hindi ba? Nandidiyan ka na, yaman-yaman mo na. Hindi ka pa rin tumitigil. Hindi ka nakukontento. Okay, anyway. Sige. Meron na po tayong patikin po sa ating diskusyon kasi sakto po 6:30 meron tayong mga balita. Ayaw ho namin kasing mabitin kayo sa ating pong ilalatag na live Think About It episode as usual. Ito ho muna patikim. No? May sinasabi kasi si Senador Kiko Pangilinan na binabakbakan ngayon ng marami. Kasi siya po ang, hindi lang siya mag-isa rito siya ang pangunahing may akda dito pong naturang batas. Ito pong batas na Juvenile Justice and Welfare Act. Alright, nagkaroon na po ng amyenda yan. May sinasabi siya kahapon doon sa mga nagtatanong, gano'n lang ba yun? Itong 14 anyos po na sangkot dito, kasi walang criminal liability, gano'n na lang ba yun? May sinasabi siya. Pakinggan nga po natin.
Merong mga kaso aktwal na mga minor de edad nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult, alam na nila alam nila ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit. Itong dalawang na-involve sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ang kalayaan, involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anyos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot. Yan po si Ate Shawi tuloy. Yan po si Kiko Pangilinan, Senador ng Bayan. Tama siya dito sa sinasabi niya. Meron daw po yung isa, minimum of 1 year. Kaya may nagtatanong, minimum of 1 year? Paano yun? As in, kung sakali na siya pumasa yung bata. No? Regardless to kung sino man po, pero yung ginawa niya ay heinous. Karimarimarim, karumal-dumal, kagaya nga po ng murder. Itong mass shooting, halimbawa. Maaari siya ma-confine sa isang government facility or isa pang issue yan, yung bahay pag-asang tinatawag nila. Mamaya po, himayin natin to ng masinsinan para nyo maintindihan. Sinasabi niya, minimum of 1 year. Ito ho kasi mandatory confinement doon pero dadaan siya sa assessment ng kanyang social worker. Yung social worker po magsasabi, good na ito. Good na siya na lumabas. But practically po, kapag hindi ganong klase ng krimen, automatic yan dito po sa batas. Agad siyang ibibigay doon sa kanyang guardian o parent. Mamaya po, himayin natin to para nyo maintindihan. Again, mga kapatid, dito po sa isyong ito, ngayon ito kasi nga ang pinag-uusapan, dapat po na naman hindi magpadalos-dalos at ihango, ibase ang ating mga sinasabing ipinapanukala o gustong gawin sa pamagitan po ng paggamit sa ating discernment, sa ating coconut. Ano po yan? We will base it on facts and actual case studies and situation. Dito po sa sinasabing rehabilitasyon o sinasabing intervention. Bago ho natin masabi na ito nga ang siguro ang dapat na po natin gawin. Yun po lamang yun. Ano po? Alright? So baka tulog pa yung walang discernment. Okay, sige. Baka hindi ito yung pinapanood ng walang discernment. Nanonood lang pala ng cartoons, sa edad niyang yun. Oo. Okay? Sige. Oo. Kaya po... So, word of the day, discernment. Discernment. Alright, sige po. 6:25 ang ating tamang oras ngayon. Tingnan natin ano ba ang say ng mga magulang dito sa pinag-uusapan natin na social media ban sa atin pong mga kabataan. Pero again, ang implementation paano? Meron na nga sa Australia, pero ang problema nga kasi doon, yung galing din ng mga bata pag gusto nilang i-access yung social media. Paano natin sisiguruhin na pag meron na tayong batas na yan, wala na talaga mga bata ang makakapasok sa mga social media platforms. Sabi ni Erwin, cellphone ban na lang daw muna. Alam mo, totoo yan Yung aking panganay na anak, binigyan namin ng cellphone, siya po ay 13 years old na. Oo, para sa iba yata late yun. Naalala ko pa no mga bandang 9 or 10 years old si Sabina noon, yung panganay ko. Nagtatanong siya bakit daw siya walang cellphone. Tapos mga kaklase niya, meron. Ang sinasagot ko lang lagi, anak, bukod sa wala pa tayong pera, ang nanay niya ay iba sa nanay mong dragona. Yan din ang sinasabi ng mga magulang dito. Instead of tingtanungin natin si Manong Ted, instead of digital platforms o social media ban, cellphone ban, ilang taon dapat bigyan ng cellphone daw ang bata? Yan naman ang tanong ng ilang mga magulang ngayon. Ito pa, may mga nagko-comment dito. Yung binabanggit kanina nitong aking partner na SIM card registration act, di ba meron na tayo noon? Pero yung mga scammer, di naman natigil po. Gaano ba magiging ka-effective yung mga batas natin pag meron na? Medyo na rin ako skeptical na rin ako, nega na rin ako na parang iniisip ko, kahit may pasa natin yung social media usage ng mga kabataan, talaga ba? Effective ba yan sa kanila at sa kanilang mental health? Ito pa, chika dito. Wala sa games yan. Yung Gorebox, parang Roblox din. Yun nga sinasabi ko. Sa Roblox po may barilan din. Mas marahas pa nga
Baka di lang alam ng ilang mga magulang na pinapagamit daw ng Roblox ang kanilang mga anak. From Ariel de Mesa. Pero meron din kasing mga nagtatalo na hindi rin naman daw dahil sa violent games yan. Naalala mo nung panahon natin, Erwin, Counter-Strike? Manong Ted, yun naman ang uso nun. Naglaro din naman ako ng Counter-Strike. Naglaro din naman ako ng Resident Evil. Wala daw din naman yun sa violent game. So, saan ba tayo tatawid dito, mga kapatid? Kasi nga holistic yung approach, hindi na sinasabi. With all due respect, hindi naman natin pwedeng, yung Ialis din yun. ilagay sa yung ating sarili, no, ang maging example dahil nga po sa ang ating lipunang ginagalawan ay Iba na. At saka iba-iba, di ba? Ang bawat bata, ang bawat pamilya. Pero ito nga po, mga kapatid, no. Ito po. Ito ho lang naman, maaari ho natin sigurong tanggapin bilang lambing o pakiusap dito po sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas na naman ngayon na nagpapanukala dito po sa sinasabing pagpapababa doon po sa edad ng minimum age of criminal responsibility. With all due respect po sa inyo, ha? Kumbaga po sana, tayo po din gumamit po ng ating discernment bilang mga nakatatanda at bilang mga kagalang-galang na mga policy makers na atin. July 1 ang kanilang hearing, baby girl. July 1 ang hearing daw po nila. Anong araw ito? July 1, tignan natin sa kalendaryo, is Wednesday. Okay. Next Wednesday po. Wednesday po ito na kanilang hearing. Mawalang galang lang po, Pwede ho bang bago po kayo magsimula po ng hearing, baka ho naman pwedeng, sorry po, magkaroon po muna tayo ng malalimang pag-aaral sa isyong ito. Mag-research kumbaga at mag-exert ng extra effort para humalaman ang totoong datos at ang actual na mga sitwasyon. Sa anong punto? Kasi ngayon, mga kapatid, may nagpapanukala ng 10 anyos ang gawin pong minimum age of criminal responsibility, meaning kapag ikaw below 10, wala ka ng criminal responsibility or liability yung bata kapag nakagawa po ng krimen. Ang tanong dyan, ba't mo nasabing 10 anyos? Saan ka humuhugot? Saan ka nanggagaling? Doon sa nasasabi ho na, hindi, gawin natin 12. Saan ka nanggagaling? Anong basis mo? Hindi ba? Yung sinasabing, huwag natin galawin. Doon pa rin tayo sa 14. Hindi ho ba? Yung below 15 na edad. Right? Ano ho pinanggagalingan nila? Kasi mga kapatid, ito ho lamang kung pag-aaralan po natin muna ang isyong ito ng malaliman at hango po sa mga datos, well, kahapon mismo yung PMP nagsasabi, yung kanilang spokesperson, na sila daw po ay may datos na nagsasaad na yung daw pong mga children in conflict with the law. Narinig mo yun sa balita natin kanina, ano sinasabi nitong spokesperson? Tumataas daw po ang bilang ng mga kabataan na nasasangkot po sa iba't ibang mga krimen. So ang tanong natin sa PMP, yung datos na yan, kailan po lumabas yan? Nasaan ang datos na iyan? Kasi kahapon din, nakapanayan po namin yung pinuno po nitong ahensya. Napalagay ko po din ngayon sa mga panahong ito ay dapat din papagpaliwanagin natin itong Juvenile Justice and Welfare Council, yung pinuno nila kahapon, nakapanayam natin. Si Attorney Oco. Ano sinasabi ni Attorney? Ang sabi ni Attorney, bumababa daw ang bilang ng mga bata na na-engage sa mga krimen o kabilang sa mga krimen. Mga kapatid, magkaiba sinasabi nito pong pinuno ng council at ng PMP. So ang tanong natin dito, ano ba ang actual na datos? Ano ba ang actual na sitwasyon? May pagkukulang ba sa batas? O may pagkukulang ba sa implementasyon ng batas? So sa July 1 nga po, may hearing kayo. So bago po natin na naman po masaksihan po mga mag-OOA dito, ang mag-grandstand dito, siguro matanong natin sila, ngayon pa lang ho ba naghahanda na kayo dito? Ngayon pa lang ho ba aaral na po kayo dito? Nagsasaliksik na ho ba kayo dito? O kayo po'y aasa na naman po sa news reports? Yung haharap ka sa hearing, wala kang dalang anuman pong pag-aaral at widow-widow ka lang, magtatanong sa mga resource person, magagalit ka o kaya naman po mag-overacting ka sa mga concern mo sa ganito, ganyan, pero wala kang hawak na datos. So ang sinasabi po mga kapatid rito ng PMP, di ho ba, tumataas ang bilang. Kaya kung pag-uusapan natin yung sinasabi ng PMP, ang tanong, ano detalye?
Ilan po mga kapatid ang sinasabing bilang ng pagtaas? Saang mga lugar? Ano mga edad? Ano ang mga kaso ng mga sinasabing naharap ngayon dito po sa batas na ito? Ilan sila? Ano mga kaso nito? Saang mga lugar ito marami? At nasaan ang mga ito ngayon? Ano ang mga estado ng mga kaso ng mga batang ito? At ito ang importante. Ano ang sitwasyon sa mga lugar kung saan nandoon dinala ang mga batang in conflict with the law? Ito ang magandang pag-usapan natin ngayon, mga kapatid. Kasi nga, sa hearing na gaganapin nila, importante malaman mo yung datos, di ba? Sa sinasabi ng PNP. Saang mga lugar ito? Ano mga kaso? Ano mga edad? At ano ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kaso? And nasa saan silang mga lugar? Palagay ko po naman hindi magtatampo o hindi magagalit itong ating mga matatalinong mambabatas kung ngayon pa lang po pakiusapan natin sila. Pwede ho bang puntahan nyo itong mga binabanggit po ng mga lugar na ito? Ang tawag po sa kanila, mga kapatid, ay Bahay Pag-asa. Sa ilalim po ng naturang batas ngayon na pinagtatalunan, ang binabanggit nga po, halimbawa, ito pong nandidiyan na nangyari po sa Tacloban City, ang sinasabi po na ang child offender, in this case po, balikan natin lang ito, mabilis lang yung criminal liability of minors. Age above 15 years old but below 18, acted with discernment, meron na siyang criminal liability. Ang sabi po sa ating kahapon ni attorney, kapag ganyan na meron siyang criminal liability, ibig sabihin po, siya, maliban doon po sa pagdaan sa proseso po ng sinasabing una intervention and then rehabilitation sa pamamagitan po ng pag-uutos ng judge. Hindi muna siya sisentensyahan doon sa uri ng krimen o doon po sa krimen na kanyang ginawa. 1 degree lower daw po ito. Kasi nga mga kapatid, babalikan ko lang po ito, Oo. Ang sinasabi po dito, yung pong huwes ay kinakailangan pong ipaharap sa kanya yung batang nasasakdal kasama po ng social worker para pag-usapan nga po yung sitwasyon ng bata. So meron siyang criminal liability pa rin. Hindi po totally wala siyang pananagutang kriminal. Saan siya dadalhin? Ang sinasabi po dito, ito nga pong binabanggit natin na mga regional. Ang tawag po dito ay Regional Rehabilitation Center. Ito daw po mga kapatid, sa ibang tawag ay Bahay Pag-asa. Ang tawag po dito mga kapatid nga po ay isang lugar kung saan po nangyayari yung rehabilitasyon ng mga bata na offender. Kapag umabot na daw po sa takdang panahon ng kanyang edad na siya ay 18 pataas na, magkakaroon po ng panibago pong mga pagdinig dyan para malaman po kung siya ba ay sisintensyahan ng huwes na makukulong na po sa regular na kulungan kung yan po'y conviction doon kahahantong sa bilibid. Hindi po ba? So kapag naman above 15 years old but below 18 years old, acted without discernment, exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program. 15 years of age under, exempt totally po from criminal liability and subjected pa rin po sa intervention program. Ito po sinasabi nila Kiko Pangilinan na hindi daw po pagkatapos ng krimen nitong 14 anyos, bukas pag napos na itong investigasyon ito, uwi ka na hindi. Minimum daw po 1 year dadaan siya sa intervention program. Saan siya dadalhin? Ito nga po iyon mga kapatid. Dadalhin siya dito sa Bahay Pag-asa. Ito pong youth centers. Ang tanong dito, ano itsura ng mga youth centers na ito? Lahat ho ba ng region meron? Ang naturang ho bang mga youth center ay pinangangasiwaan ng iilang personahe? Ano ba facilities nito? Ano ba ang kanila pong ginagawa doon sa mga kabataan? Importante na ngayon pa lang kung ikaw ay isang mambabatas at talagang interesado po sa isyong ito, ngayon pa lang puntahan mo na yan. Nang sa ganun, pag nagkaroon kayo ng hearing, napuntahan mo na actual yung lugar. At hindi ka na magwiwido-wido. Alam mo na ang facts mo, dala mo na. Kasi nga mga kapatid, maganda rin pong magtuos tayo dito sa sinasabi po ng naturang batas.
Ito po ay ipinasa noong pong 2013. Ang binabanggit po sa implementing rules nito, ito pong mga regional rehabilitation centers established by DSWD in each region shall be considered as youth centers. In regions where the youth centers are not yet established, the DSWD shall immediately establish a youth center within 1 year from the effectivity of this act. Tanong! 2013 pa ho ito eh. Lahat ba ng region ngayon ay meron pong youth center na? Kasi po kung sinasabi ng PNP na tumaas ang bilang saan itong region, ay puntahan natin yung region na iyon. At hanapin natin itong youth center na ito. Yung Bahay Pag-asa po mga kapatid, ang binabanggit po sa batas, dapat daw ho lahat ng LGU ay may Bahay Pag-asa. Meron ho ba lahat yan? At ang Bahay Pag-asa na yan, dahil po sa kakapusan na naman po ng pera ng gobyerno, pwede po na pinatatakbo ng mga NGO. Ang tanong ho dito, ngayon, ilan ang functioning na Bahay Pag-asa? Kasi at the end of the day, hahantong ka na naman dito sa katwiran na walang pera gobyerno. Na ang DSWD kulang sa tauhan. Walang kakayahan. Kaya pinakamainam nga po ngayon, alamin natin unang-una po, maliban sa mga datos na ito, ang actual na sitwasyon sa mga Bahay Pag-asa. Kasi ito po yung crucial dito eh. Yung pong rehabilitasyon ng bata. Kapag dumating yung bata doon, yun ang kanyang correctional facility. Ayaw lang gamitin na salita yun kasi nga po, maselan masyado, di ba? So doon siya dapat nako-correct. Eh kumusta po yung naturang pasilidad? Hindi po ba? Tama. Oh. So, ito ho ang ating pakiusap na naman dito po sa mga nagsusulong ng kung ano-ano pong mga pagbabago sa batas. Ang pinaka-importante ho muna, alamin natin, in place ba ang lahat ng mga isinasaad sa batas? Kasi lagi tayong ganun eh. Lahat ba dito po ng sinasabing papel dito pong JJWC na ito, nagagampanan nila? Kasi sila po mismo obligado, baka sila mismo may pagkukulang din. Sa kanila pong obligasyon halimbawa, ang sinasabi po sa naturang batas, ito pong council na ito, at sinasabi pong recidivist, ba't paulit-ulit sila sa ginagawa nila? Anyari sa kanila pong rehabilitasyon sa Bahay Pag-asa. Hindi ba ang dami dito, yung mga batang hamog? Pag hinuli ng pulis, sasabihin, ikaw na naman. Oo. Anong nangyari sa kanyang rehab? Hindi po ba? Kailangan makita rin nga natin yung datos dun sa mga bata po na naipasok dito sa mga Bahay Pag-asa. Anong nangyari sa kanila? Naging successful po ba ang rehabilitasyon? Ilang porsyento ang nagbago? Ilan din pong porsyento ang bumalik sa kanilang mga dating gawi? At tama yung punto mo, partner, natutugunan ba ng Bahay Pag-asa yung intervention at rehabilitation na kinakailangan po nitong mga batang ito? At ito lang po, just to be clear about this itong batas na ito. Hindi nga po totally, kasi hindi totally po, walang pananagutan ha. Yung pong mga sinasabi na kapag 14 o below 15, ito po mga kapatid okay. If it has been determined that the child taken into custody is 15 years old or below, the authority which will have an initial contact with the child in consultation with the local social welfare and development officer has the duty to immediately release the child to the custody of his or her parents or guardian or in the absence thereof. Okay?
The child shall be subjected to a community-based intervention program supervised by the local social welfare and development officer unless the best interest of the child requires the referral of the child to a youth care facility or bahay pag-asa managed by the LGU.